asal at wastong pag-uugali. Mahuhubog ang aking kamalayan tungo sa mga mabuting gawi. Pag-usapan natin ngayon ang paunang pagsusulit. Handa na ba kayo? Paunang pagsusulit na po tayo. Panuto, pakinggan, basahin, at unawain ang mga tanong. Makinig sa panuto ng guro sa kanyang alituntunin. Una, may nakita kang batang umiiyak sa tabi ng kalsada na walang kasama. Ano ang iyong gagawin? Sasabihin ko sa bata na huwag siyang umiyak. B. Sasabihan ko ang bata na umuwi na sa kanilang bahay. C. Papupuntahin ko ang bata sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. D. Kakausapin ko ang bata upang malaman kung paano siya matutulungan. Pangalawa, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa hindi mo kapamilya? A. Bibigyan ko ng pagkain ang nanghingi. B. Bibigyan ko ng tirang pagkain ang pulubi. C. Aayain ko na sa amin muna tumira ang matali kong kaibigan. D. Sasamahan ko ang kamag-aral ko na walang baon at pareho kaming hindi kakain sa oras ng recess. Pangatlo, alin ang sumusunod ang nagpakita ng kakayahang mag-isip at magpasya sa pagsunod sa batas trapiko? A. Pinigilan ni Roy ang batang tatawid kahit hindi pa go. B. Tiningnan ni Roy ang batang tatawid kahit hindi pa go. C. Sinabayan ni Roy ang batang tatawid kahit hindi pa go. D. Sinigawan ni Roy ang batang tatawid kahit hindi pa go. Pang-apat, bakit kailangang isipin ang sasabihin bago magsalita? A. Upang masiguro na makikinig ang kausap. B. Upang masiguro na makasasagot ang kinakausap. C. Upang masiguro na sasang-ayunan ang sasabihin. D. Upang masiguro na maintindihan ng kausap ang sasabihin. Panglima, ano ang mangyayari kung laging nag-iisip bago gawin ang isang kilos? A. Nakakakilos ng mabilis. B. Nakakakilos ng angkop. C. Nakakakilos ng mabagal. D. Nakakakilos ng ayon sa utos.
Pang-anim, ano ang maaaring idulot ng hindi pagsasabi ng totoong iniisip sa kapamilya? A. Nagkakaintindihan ang pamilya. B. Nagkakaroon ng palitan ng ideya. C. Napag-uusapan ang angkop na gagawin. D. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang pamilya. Pampito, paano ang mabuting pakikitungo sa pamilya? A. Tatahimik kong itatanong. B. Makikinig sa usapan ng matatanda. C. Sasagot para sa kapatid na tinatanong. D. Makikipag-usap ng maayos sa kapamilya. Pangwalo, alin ang nagpapakita ng pagiging matapat kung nabasag mo ang plato ng hindi sinasadya? A. Iiwanan ang nabasag na plato. B. Sasabihin sa pamilya ang totoo. C. Itatago ang nabasag na kasangkapan. D. Ilalagay sa basurahan ang nabasag na plato. Pangsyam, ano ang kabutihan kung pamilya ay laging nag-uusap? A. Nauubos ang oras sa pag-uusap. B. Maraming gawain ang natatapos. C. Maraming kwento ang naririnig. D. Naiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pang-sampu, palaging nakikipag-usap si Angelo sa nanay niya tungkol sa mga gawain sa bahay. Ano ang mabuting dulot nito? A. Nalaman ni Angelo na hindi niya kaya ang mga gawain. B. Nalaman ni Angelo kung paano siya maaring tumulong. C. Nalaman ni Angelo na maraming gawain sa bahay ang nanay. D. Nalaman ni Angelo ang mga gawain na pipiliin lamang niyang gawin. Tapos na mga bata. Sa susunod ulit. Bye-bye!